Pakinggan po natin itong narareklamo ng isang DDS na ito. Nagmamaktol po siya dahil dun sa ginagawang pandinig ng Senado at saka ng Kongreso patungkol sa mga kasong kinasasangkutan po ni Kibuloy. Ito na po, pakinggan natin at atin pong sagutin yung mga sinabi niya dahil kung hindi, baka po yung narrative na naman po niya ang mamayagpag sa social media. Ito na po. Grabe talaga mga lords, no? Kasi biruin nyo, 'di ba? Ang House, 'di ba? Ang House of Representatives iinitan nila si Kibuloy. Pagdating naman sa Senate, si Kibuloy ulit. So parang doon na sila busy, no? Pansin nyo mga lords, talagang yung dalawang institusyon na yun gustong i-crash down, 'di ba, si Kibuloy. Mapapaisip ka na lang, bakit ba yung issue ba about kay Kibuloy? Ano ba yan? National interest ba yan? 'Di ba? Kumbaga, ano bang epekto niyan sa amin, no? Baka hindi naman kami namumblema kay Kibuloy. 'Di ba? Parang hindi naman kami apektado. Hindi siya general problem ng bansa na kailangan exertan talaga ng grabing effort. 'Di ba kasi, for example, okay, may inabuso. May dapat na ahensya na lalapitan dyan. Kung may inabuso talaga si Kibuloy, 'di ba? Pumunta sa karapat-dapat na agency at doon kayo mag-report. May pagmolestya, may pang-aabuso. Okay, may ebidensya kayo, 'di ba? Ano nyo, no? Ano nyo sa kataas-taasang hukom, 'di ba? Hindi yung umiikot na lang, no, ang buhay nyo kay Kibuloy. Ano ba talaga si Kibuloy? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ilang peraso lang naman ang nagrereklamo kay Kibuloy. Hindi natin alam, baka binayaran nyo pa yan. 'Di ba? Kasi kung talagang totoo yung mga accusations nyo, magsisilabasan na dapat, madami na dapat yung magsisilabasan eh. Pwera na lang kung yung witness nyo ay binayaran nyo. Kasi grabe, sobrang grabe talaga, no? Yung mga priorities ng mga politiko natin ngayon, 'di ba? Nagsitaas na lahat ng mga bilihin, 'di ba? Kumbaga ang mga kababayan natin ay nahihirapan na dahil sa mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Pero eto sila, focus sila kay Kibuloy. Ang dami-daming issue sa Pilipinas, ang dami-daming problema sa bansa natin na kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit gigil na gigil kayo kay Kibuloy? So, bigyan lang po muna natin ng reaction nyo, no? So, yun po yung bukang bibig nila ngayon na laging bakit kailangan makialam ng Senado, ng Kongreso, no? Bakit hindi dalhin sa Korte. Yan po ang bukang bibig ng mga taong talagang na ayaw papuntahin si Kibuloy sa hearing ng Senado. Paulit-ulit na po yung mga eksperto, si Senator Risa Hontiveros, na yung ginagawa nila is in aid of legislation. Ngayon, kina-question nila ano daw batas ang pwedeng magawa. Meron na pong narekomenda si Senator Risa Hontiveros, 3 po yun, ano, na pwedeng magawang batas or ma-aid or magamot na batas. Ano? So 3 yun, inisa-isa ni Senator Risa Hontiveros. Ang problema sa mga ito, hindi sila nakikinig. No? Hindi nila ina-absorb yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Ang lagi lang nilang pinapakinggan ay yung side nila at si Kibuloy. No? So double standard talaga ang mga ito dahil nung mga panahong sila De Lima o yung ibang Pilipino, ordinaryong Pilipino ang pinapatawag dyan sa Senado, hindi sila kumukuda ng ganyan. Hindi nila sinasabing, bakit ba kayo nakikialam? Senate, Congress, no? Bakit nyo ba kailangang ipatawag? Wala silang sinasabing ganyan. Pero ngayon, biglang hindi na national issue yan, huwag nyong pakialaman, anong mapapala ng mga Pilipino dyan, bla bla bla. No? Yan na yung kuda nila. Well, unfortunately sa kanya, hindi siya yung masusunod. At hindi siya mas magaling sa Senado at Kongreso. Alangan namang sumunod ang Senado at Kongreso sa kanya. Alangan namang siya yung paniwalaan natin kesa sa Kongreso at Senado. Hindi po ba? Pero may karapatan naman siyang ipahayag ang gusto niyang ipahayag, no? Pero kung napanood niyo po yung video niya, no, at sa mga DDS, wag po kayong maniwala basta-basta sa sinasabi niya. Dahil confident ako na alam ng Senado at Kongreso yung ginagawa nila, no? Taliwas sa minumungkahi nito. Kung sinasabi niya na hindi naman national issue yun at saka pinagtutuunan ng pansin si Kibuloy, unfortunately sa'yo, Mr. DDS, si Kibuloy ay hindi lang basta tao, prominenteng tao siya, no? May malaki siyang impluwensya, kaya niya magpanalo ng mga kandidato, ng mga politiko. At sabi niya nga, siya ay appointed son of God.
no? So hindi lang siya basta ordinaryong tao na pinatatawag sa Senado. Siya ay prominenteng tao at interes ng mga Pilipino, no? At naniniwala ako na mas marami kaming gustong malaman ng totoo at marinig ang side ni Kibuloy sa Senado at Kongreso. Mas marami kami kesa sa inyo mga DDS. I think wala na kayong 1%, ano? Mas marami kami na gustong dumalo si Kibuloy sa Senado or sa Kongreso para malaman namin yung side niya. Kasi again, kung wala kang tinatagong mali or masama, dapat walang kinakatakutan, no? Kasi again, sabi niya, appointed son siya eh. Di umano'y kaya niyang patigilan ng lindol, di umano'y siya yung may-ari ng kaluluwa natin, di umano'y natalo na niya si Lucifer, pero bakit hindi niya harapin si Senator Risa Hontiveros? No? So, mas malakas ba, mas powerful ba si Senator Risa Hontiveros kesa sa kanya? Kung nasa kanya ang katotohanan, kaya niyang harapin kahit sino. Kaso ang ginagawa ng mga ito talaga namang gagawin ng lahat, no? Kukuda sa social media para pagtakpan, protektahan, at talagang labanan ang ginagawang proseso ng Senado at Kongreso. Pero again, karapatan naman nilang magsalita, no? Freedom of speech nila 'yon. Ang sa atin lang, kinokontra natin dahil hindi maganda na yung sa tingin ko yung mga maling narrative ang mamayagpag sa social media. Nabanggit pa niya na baka daw bayad yung mga testigo, no, ng Senado. Well, patunayan nyo. Kayo umattend sa Senado, sa hearing ng Senado or Kongreso, or paatinin nyo si Kibuloy ng magkaalaman, no? Sinasabi niya na bakit hindi na dalhin sa korte. Well, again, unfortunately, dito, kaya DDS, dinala na sa korte. Natupad na yung hiling nyo. Dinala na sa korte. Actually, wanted na nga siya sa FBI kasi matagal nang nasa korte ng Amerika yung mga kaso. So, nasa korte na yan, kaso kailangan din gawin ng Senado at Kongreso yung kanilang trabaho. At nasa batas naman yan, no? Kahit pa sinong eksperto ang tanongin nyo, tama ang ginagawa ng Senado at Kongreso. Hindi nagpo-focus ang Senado at Kongreso kay Kibuloy. May kanya-kanyang committee ang mga yan. Yung committee na nag-iimbestiga kay Kibuloy sa Senado ay Committee on Women's, Children, Gender Equality, and Family Relations. Yun ang nag-iimbestiga at hindi lahat ng senador na andoon para mag-focus kay Kibuloy. Sa katunayan, ang lagi lang natin nakikita is si Senator Risa Hontiveros, no? Nakita ba niya? Nakita ba nitong DDS na to na nakapokus ang lahat ng senador? May kanya-kanya silang trabaho, may kanya-kanya silang committee. Parang sinasabi niya kasi na nag-focus na lamang kay Kibuloy, no? Hindi totoo yun. Pati sa Kongreso, I believe, may committee yan na nakatuon dun sa franchise ng SMNI, no? At sila lang yung nag-iimbestiga, no? Hindi lahat ng 300 plus na congressmen. No? So, sablay na sinabi niya na parang nag-focus na lamang daw ng Senado at Kongreso kay Kibuloy. Hindi po totoo yun. No? May kanya-kanya silang trabaho. Unfortunately sa kanya, ito po yung pinaka-latest na development sa franchise ng SMNI. Mukhang mare-revoke po. No? Mukhang matatanggalan ng franchise ng SMNI. Nung sinalang ang ABS-CBN sa mga pandinig ng Kongreso or Senado, no? Limot ko na kung sino nag-handle nun. Nagsalita ba ito para kontrahin yun? Di ba? Hindi. Ang iniimbestigahan naman ng Kongreso is yung franchise ng SMNI, no? Trabaho naman ng Kongreso 'yun, 'di ba? So anong pinagmamaktol nito? Ginagawa lang naman ng Kongreso yung trabaho nila. So kitang-kita natin na double standard at hypocrite ang mga DDS. Pagka-alyado nila, sinusuportahan nila, ayaw nilang na isasalang, ayaw nilang na babatikos, no? Talagang gagawin ng mga yan ang lahat para depensahan, protektahan, ano? Para makaligtas sa pandinig, no? Ewan ko ba sa mga ito, bakit ganito ang takbo ng pag-iisip ng mga ito? Pero kapag hindi nila kaalyado or ordinaryong Pilipino, bala wala sa kanila. Hindi sila puputak ng pinuputak nila ngayon. Sabi pa niya, baka bayad daw yung mga testigo. Di patunayan mo, pumunta ka sa Senado, pumunta ka sa Korte, patunayan mo. Hindi yung haka-haka ka na tila nag-i-insinuate ka, no? Sabi pa niya, konti lamang daw yung nagrereklamo. Alam mo, DDS, kahit isa lang yung nagrereklamo, no? Kung ang nirereklamo ay ma-impluwensya, powerful, pakinggan mo naman muna yung nagrereklamo, yung sinasabing biktima siya, no? Parang nagmumukha talaga silang enabler at protector, no? Sa totoo lang. Grabe yung takbo ng utak ng mga to. Onti lang ba yun? Ang daming nagreklamo, ang daming testigo. 'Di ba? Alam mo, valid yung pagdududa nito, valid siguro at katanggap-tanggap kung magdududa sila at hindi sila maniniwala. Kung isa lang, no? Or dalawa yung nagrereklamo. Hindi I think mahigit 4 yun or mahigit 5. If I'm not mistaken. So, hindi rin totoo ang sinasabi nito na kukunti lang. Kahit pa isa lang yan or 3, kailangan dinggin, kailangan alamin ang totoo. No? So, yun na ba yung batayan ngayon? Kapag isa lang or kukunti lang, pag nahayaan na lamang, no? So, again, ginagawa ito ng Senado at ng Kongreso in aid of legislation at trabaho nila yan, no? Ito pa po yung iba niya sinabi, bigyan din natin ng reaksyon.
tama na, Risa Hontiveros, sa pagdadrama mo dyan. Alam naman namin bakit mo yan ginagawa eh, no? Naghahalongkat ka, no? Kumbaga, sinisisid mo talaga. 'Di ba? At gumagawa ka talaga ng paraan para makonect sa Duterte, 'di ba? Makonect sa mga Duterte. Ay nako. 'Di ba? Kayo na lang humusga mga alas. Ako sa totoo lang. Lalo na, makikita mo yung mga kongresista, 'di ba? Nagpapa-press con pa sila, parang anong nangyayari ngayon? Ano nang nangyayari sa bansa natin, no? Talk show. Nagiging talk show na. Nagiging showbiz na. Oh my God. Uy, atubagin natin yung mga kababayan natin. 'Di ba? Yung mga walang trabaho, 'di ba? Yung mga kapos ang kinikita. Isipin natin sila, no? Gumawa na lang kayo ng mga batas na makakapagbigay benepisyo sa mga buhay ng mga Pilipino. Huwag yung puro kibuloy. Alam mo, napansin ko dun sa tawa niya, tawang pilit, no? Parang sinasadya, hindi natural. Anyway, sinasabi niya na nagdadrama lang daw si Senator Risa Hontiveros. At sa pagkakadinig ko, pilit kinukonek daw ni Senator Risa Hontiveros sa mga Duterte yung kaso ni Kibuloy. Pero in reality, hindi naman dinidikit ni Senator Risa Hontiveros yung mga case ni Kibuloy sa mga Duterte, no? Narinig ba natin si Senator Risa Hontiveros na sinabing may kinalaman dito ang mga Duterte, na binanggit niya ang mga Duterte sa pagdinig, no? Na nililink, nakita ba natin na nililink niya na involved ang mga Duterte? 'Di ba hindi? No? Kaso, kahit sila mismo, alam nila na maaaring madungisan ang pangalan ng mga Duterte kapag napatunayan guilty si Kibuloy kasi nga malapit, magkakaibigan, no? Spiritual advisor, no? Isa si Kibuloy sa naging dahilan kung bakit nanalo si VP Sara Duterte, no? Naiintindihan niya na maaaring maapektuhan ang imahe ng mga Duterte kapag may napatunayang totoo sa mga akusasyon laban kay Kibuloy. May negative impact ito sa mga Duterte. Kaya, yan, nagmamaktol siya kasi nga DDS siya, no? So, in a way, parang kabado or nangangamba na kapag may napatunayan ay madadamay ang mga Duterte or madadamay ang imahe ng mga Duterte kasi nga magkakaibigan, no? So, yun lang. Nilalabanan lang po natin yung mga sinasabi niya, yung mga narrative niya, no? Sablay, para po sa akin, sablay yung mga pinagsasabi niya. So hanggang dyan ka na lang, DDS, no? Hanggang dyan ka na lang sa pag-express ng iyong saloobin, which is karapatan mo naman. Pero naniniwala ako na hindi ka uubra. Hindi kayo ang majority at majority ng mga Pilipino suportado ang Kongreso at Senado ngayon, no? At may kanya-kanya silang trabaho, hindi buong Kongreso, hindi lahat ng 300 plus congressmen, hindi lahat ng 24 senators ay nag-iimbestiga kay Kibuloy. May kanya-kanyang committee sila at ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Again, nakita niya ba na may kasama sa Senator Risa doon? Laging siya lamang, no? Minsan si Robin Padilla, minsan si Coco Pimentel. So, dalawa, isa. No? So, hindi totoo ang sinasabi nito na nakapokus lamang ang Senado at Kongreso kay Kibuloy. Mali yun, hindi yung totoo. No? Hanggat hindi nalalaman ng mga Pilipino ang totoo, hindi titigil ang Senado at Kongreso, especially si Senator Risa Hontiveros. Unstoppable yan. Nakita nyo naman, no, na ipakulong niya si Senyor Aguila. No? So, imagine niyo mga kababayan, kung hindi nanalo si Senator Risa Hontiveros, baka yung mga nabiktima, di umano, ni Kibuloy, ay wala ng pag-asa. No? Hindi na natin malalaman kung ano pa yung mga nabulgar, no? Hindi na natin yon malalaman. Imagine kung hindi nanalo si Senator Risa Hontiveros. Kaya sa 2025, ipanalo niyo na po yung mga senador na alam natin totoong nagmamahal sa bansa, nagmamalasakit sa mga Pilipino. No? Kung may BBM supporter na nanonood dito, kung ako sa inyo, ipanalo niyo si Chel Jokno, si Bam Aquino, at si Senator Kiko Pangilinan. Dahil sila, kahit natalo sila, hindi sila kumukuda, hindi sila gumagawa ng mga aksyon para ilaglag, hilahin pababa si BBM, no? And I think kapag nanalo sila, isa sila sa poprotekta sa konstitusyon, sa kapakanan ng mga Pilipino, at sila ay hindi papayag na ma-destabilize ang gobyerno, no? Kasi ang nakikita natin kitang-kita naman evidence sa mga rally ng mga DDS, nananawagan sila, sumisigaw sila, BBM resign. Kung ano-ano sinasabi nila sa First Lady kay BBM, meron pang isang dating congressman na sasampalin daw ang First Lady. 'Di ba? Totoo ba 'yon? So, 'yun ay hindi na yung pambatikos Threat na 'yun Pambabastos na 'yun Narinig nyo ba 'yan sa mga kakamping? Kahit kami yung natalo, no? Narinig nyo ba 'yan kay Senator Bam, kay Senator Kiko Pangilinan,
kay Atty. Chel Jokno. Walang ganyang uri ng pangbabastos ang mga kakamping, no? Kahit natalo kami. Pero yung mga sinuportahan ng mga DDS mismo, kasama nga silang nanalo ni BBM, sila pa itong nangunguna. Manawagan na mag-resign si BBM. Sila ang humihila pababa sa gobyerno. At sabi nga ng ibang mga nagko-comment sa comment section, nag-i-incite ng sedition. Which is, magkakagulo talaga ang Pilipinas kapag nagtagumpay yon, no? So kung ako sa inyo, mga BBM supporter, ipanalo nyo si Chel Jokno, Kiko Pangilinan, at si Bam Aquino. Dahil sila, for sure, makakatulong sila sa administrasyon ni BBM. Kahit ako, na hindi ko naman tanggap yung pagkapanalo ni BBM, naandyan na siya, no? So, maghalal na lang tayo na makakatulong sa atin as a whole, sa bansa, sa ating mga Pilipino, para matupad natin pare-pareho yung pangarap natin sa bansa na guminhawa ang buhay natin, yumaman ng bansa natin. Ano? Hindi yung hinihila pababa. Grabe. Mga DDS, sila yung sumuporta. At sinasabi nilang sila yung nagpanalo kay BBM. Pero sila yung gustong mag-step down si BBM. No? Ang pathetic na nangyari sa kanila. Tingnan mo, ang miserable ng mga sinuportahan nila. Patong-patong ang kaso, hinahabol ng batas, no? Kung ano-anong miserableng bagay ang nangyari. Anyway, maraming salamat po sa pakikinig, no? Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga narrative ng mga tao, no? Pakinggan nyo ang reaksyon, ang opinion ng ibang tao para makakuha po kayo ng ibang insight, yung mas matinong insight, no? Maraming salamat po sa pakikinig. Kung meron po kayong komento, ilagay nyo lang sa comment section below. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.